Ito po kasing ating mga magigiting na senador sa pamumuno ni Senator Marcolita at ito nga pong si Senate President Chis Escudero ay nagpahayag mga partners na hindi daw po sila mangingimi. Mayroon silang ipapaaresto dito kung sakasakaling hindi po sumunod sa kanilang mga patawag. Mga partners, ano po inyong masasabi tungkol dito? Tama yan, partner, no? Dapat talaga ipakulong yung mga contractor na yan. Eto po yata sa tagal ko na pamumulitika, sa tagal ko pong sumusubaybay sa politika. Ngayon lang po nakita natin, no? Ngayon ko lang po nasaksihan yung ganito kalalaking pondo na sinasayang dahil po sa pagnanakaw ng mga tao na to, no? Biruin mo, partner, ngayon lang tayo nakarinig 55 million, 270 million na at trillion, partner, billion, trillion, sari-sari, no? Mula po sa mga ghost projects hanggang sa tinatawag nating mga ampaw na mga infrastruktura. Gayon din yung mga daan-daang milyon na binibigay na porsyento ng mga kontraktor sa mga mambabatas. Grabe po to. For the first time po sa history ng Pilipinas, ay nakita po natin. Dati shock na tayo, partner, kay Napoles. Natatandaan nyo yun. Pero ang pinag-uusapan doon, mga 50 million lang, partner. Marami po nakulong na mga politiko doon. 'Di ba? Kilala po natin at nakadaupang palad pa nga natin yung medyo may hawig sa atin, si Bonggang Villa. Partner, talagang ito maliit na maliit lahat po ng mga pinag-uusapan natin nung nagdaan. Kaya hindi po pwedeng isnabin nila to at ituring na parang pangkaraniwan lang to, no? Kumbaga, ito po breaking all the records to sa katiwalian, itong laki, no? Yung laki po ng pinag-uusapang pera dito, never pa po sa history ng Pilipinas nakasaksi tayo ng ganito kalalaking pondong naaksaya, partner. Gabriel, ano naman ang iyong masasabi patungkol dito sa mukhang mayroon pong nagpaparamdam ng ngipin ng ating Senado patungkol nga po dito sa mga naglipana na mga ghost projects ng ating pamahalaan? Yung tungkol pa rin ba, partner, sana mabigyan ng kaparusahan itong mga kontratista, ay sang-ayon ako dyan, partner. Sana madaliin ni President Bongbong Marcos itong pagpapataw ng kaparusahan sa mga nagkamal sa pera ng bayan o nagkamal sa pera ng kaba ng bayan. Partner, sana patunayan niya sa mga pagkakataon na ito na hindi siya weak leader, no? Napakatangan niya na, partner, kung hindi niya pa kayang ipakulong itong mga inaakusahan ngayon. Napakarami niyan, partner. Hindi natin kinakailangan isa-isahin pa at alam na po natin, alam na ng ating mga taga-subaybayan. At mismo ang Pangulo na nga ang may sabi na itong mga binanggit niya ay isa sa mga pinaghihinalaan na mga tumiba-tiba nga dyan sa mga maanumalyang flood control project na wala naman tayo nakikita. Niyanino nga, wala. Kung meron man, napakalambot, parang ampaw lang, partner. Sana madaliin ni President Bongbong Marcos at wag puro dada. Sana kilos kaagad para masampulan na at napakatagal na problema nito, partner, para matigil na rin. Kasi nasasayang lang yung pondo natin. Wala namang pinatutunguhan, wala tayong nakikita mga proyekto. Hingi sila ng hingi ng pondo kung meron sila mga proyekto, pero wala namang tayong nakikita, kundi sila lang ang yumayaman. Ayun lang, partner. Oo, tama ka dyan, partner. Speaking tungkol nga dyan sa sinasabi mo na dapat magkaroon naman ng talagang mabilis na aksyon itong si Pangulong Marcos. Diyan na rin po natin idudugto ngayon itong ating susunod na atin pong kukumintuhan at uopinyonan, mga kapartners,
sapagkat dito ay nakitaan po natin ng isang napakabilis na pag-aksyon itong ating Pangulong Marcos Jr. Nauna na nga rito, ano ho, napakabilis niyang prinomote ito nga pong ating PNP chief sa loob lang po ng wala pa yatang 2 taon, di ba? Ng kanyang panunungkulan bilang isang general. Ang kanya ritong naging accomplishment itong pagkubgob niya dyan sa QGC. At marami nga po ang mga reklamo na natanggap siya ni Torre, despite of that, no, ay na-promote siya ng ranggo, no, noon on the spot nagkaroon siya ng promotion. And then ito naman nung pangingidnap kay Tatay Digong, mabilis din siyang na-promote, at ito na nga nakuha niya yung record, mga kapartners, kasi mula sa ating pagkakaintindi ay mukhang wala pa po nanggaling sa PNP na naging PNP General or Chief of the PNP. So by tradition, lagi yan nanggagaling sa mga PMA, no? Ngayon, mas ginulantang po tayo sa mabilis na aksyon ni Pangulong Marcos, na sinasabi nga ayon sa kanilang mga paliwanag ngayon, na sinasabi nitong si SILG Remulla ay wala naman daw silang nakitang pagkakamali nito. Tinuturing pa rin nila ito ngayon na mga partner, yung malaki pa rin ang tiwala nila ngayon. Ngayon ito na. Sang-ayon ka ba na tama ang pagsibak kay Nicolas Torre III bilang PNP chief, mga kapartner buds? Anong palagay mo rito? Ako, sa tingin ko nga, no, in the first place, hindi naman siya karapat-dapat nga na umupo dahil yung ugali niya, no. I-describe na rin natin paano siya din-describe ni DILG Remulla. Ito po ang sabi ni Remulla dito sa kanya ay attack dog at pitbull, di ba? Alam niyo, pag sinabing attack dog, sunod-sunuran yan eh. Sunod-sunuran yan sa ipinag-uutos. Kaya kung ganun po yung kwalifikasyon para ikaw ay maging PNP chief, in the first place, hindi siya po karapat-dapat na maging PNP chief. Diba? Kasi sabi nga ngayon ni Remulla, ay una dapat yung batas bago ang tao. Ang problema lang dito, mga partner, no? Record-breaking din yung ginawa nila kay PNP chief na pinaka-maikli, no? Pinaka-maikli na panunungkulan ng isang chief PNP. Dati kasi ang nababalitaan natin madalas ine-extend yung panunungkulan ng chief PNP. Ngayon lang po ako nakarinig na yung chief PNP ay kagyat na pinutol. Dapat 2027 pa siya, partner. Ang layo pa. Ibig sabihin, partner, no? Ano ang gagawin niya kung mananatili siya sa kapulisan? Floating. Dahil hindi siya chief PNP, papayag ba siya na marerelegate siya sa mas mababa? Maging regional director o second in command? Mahirap po itong ginawa nila kasi first time po ito, nakakahiya po, no? Kung dati kang chief PNP, ang problema napaka-peke po ng gobyernong ito. Sasabihin nyo na walang nilabag na batas. Bakit nyo tinanggal sa tungkulin? Sasabihin nyo na hindi pa rin mamaliw yung tiwala ng Pangulo. Bakit hindi na siya chief PNP? 'Di ba? Inuuto nyo pa eh. Ayaw nyong tapatin na ayaw namin sa iyo dahil hindi ka marunong gumalang sa mas nakakataas sa iyo. Mas maganda pang pakinggan yung partner eh. Kaysa yung inuuto ka na sinasabi sa'yo, may tiwala pa rin ng Pangulo, kaya lang tatanggalin ka namin. Magaling ka naman, wala ka namang problema, pero at the same time, ayaw ka pa rin namin maging chief PNP. Yun yung masakit sa akin eh. Tapatin nyo, ayaw namin sa'yo dahil ikaw ay may sariling diskarte. Tingin ko pa, partner, no? Wala kasi ako kahapon, kaya babawi lang ako ng konti. Ang tingin ko, kasi pinag-usapan niyo yata ito kahapon, ano yung posibleng dahilan, bakit siya natanggal bilang chief PNP. Sa tingin ko, ang pinakamatindi dyan, yung sinabi niya na walang adik
lahat ng adik ay pangit. Baka merong nasaktan, no? Partner, pagtingin niya, teka muna, ako ba yung pinariringgan? Pagtingin niya sa salamin, partner, biglang, kokak, ay, putya, teka muna. Parang ako yung pinariringgan ito. At saka yung isa pa partner, alam niyo naman, merong Kamag-anak Incorporated yung Pangulo natin na ayaw na magkaroon ng kalaban sa politika. Di ba, partner? Kaya nga si VP Sara, Yes. ini-impeach niyan eh. Yan talaga nakikita natin na may mga nagpapahayag kasi hindi mapigilan. Yung mga tagahanga ni Tory na sinasabi, very vocal sila. Si Tory ang pambato namin bilang presidente or vice president sa 2028. Kaya sabi ng Kamag-anak Incorporated, ginawa ko na lahat tapos ikaw mismo makakalaban ko pa. Aba, ayan lang partner. Partner Gabriel, ikaw naman, ano ang iyong masasabi at opinion mo tungkol dito? Tama nga ba ang pagkasibak kay PNP Chief Tory? Partner, tinatanong pa ba yan? Yan ang matagal na natin hinihintay eh. Yung masibak yung mama na yan sa pagiging PNP chief. Kung hindi ako nagkakamali, partner, pasintabik sa kanya mismo, etong kanyang ginawa na 5 minutes respond, partner. Dami namang palpak niyan eh. Talaga partner? Palpak sa iyo? Dami Bakit partner? ang daming palpak sa amin nga lang, wala namang traffic doon sa lugar namin, Hindi ko na sasabihin basta bandang Davao del Sur. Wala namang traffic, partner, ha. Merong isang insidente ba na hindi naman siya masyadong harsh na pangyayari. Pero sinubukan namin tumawag diyan sa 911 yan. 911 yan, di ba, partner? Oh. Tapos, iko-connecta nila sa mga kapulisan. Inaabot ng 20 minutos bago. At least may responde sa'yo, partner, ha? Pero wala natupok na ng apoy yung nasusunog, partner, bago dumating. Pinagtawanan ko nga At higit sa lahat, partner, bakit sang-ayon ako dyan? Kasi, sa ginawa nila unang-una kay Pastor Kibuloy, sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na napakarami nasaktan, naghirap ng ilang araw, meron pang nagbuwis ng buhay. Hanggang sa ngayon, si Pastor naroon pa sa piitan. At higit sa lahat, itong ginawa nilang illegal na pagdakip sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, partner, aminin natin, lahat tayo nasaktan sa dalawang pangyayari na yon. Correct. Lalo na kayong mga nandito na nakasaksi dyan sa Villamor. Kami naman na nakasaksi doon sa Davao City sa Kingdom of Jesus Christ na sinamahan namin ng ilang araw yun, 16 na araw. Nasaktan kami ron, mga partner, para sa mga kaibigan nating nasa KOJC. Dapat lang yan sa kanya mangyari. Kulang pa nga Kung ako lang, partner, kung sa Bisaya pa ba, tugmo ko na apil yung bukog partner. Hindi naintindihan ni Paring Badong. Hindi ko talaga naintindihan. Translate mo na lang, BMR. Alright, ako para sa akin, ito nga ay kung tutuusin nga, dapat hindi nga tama na siya yung na-appoint kasi mayroon talaga, ito ngang pumalit sa kanya ngayon, ito yung supposed to be dapat ang na-promote noon. Ang problema, dahil nga siguro nabigyan siya ng premiuman siya dahil nga ayon dito kay Isay LJ Junbeck na itong si Tory ay masunuring mukhang pitbull na sabi, nag-react naman si Tory, sabi niya, hindi ko alam kung pupurihin tayo nitong si Remulla o inaasar tayo, di ba? Ganun ang pagkaka-react niya. Correct. Kasi ang totoo, hindi talaga karapat-dapat, hindi siya tama na nailagay diyan. Una, yung tradisyon ng mga PMAyer ay nasira. At for the first time, nagkaroon nga, hindi ko naman tinatawaran kasi magagaling din naman mga PNP, Kaya lang, syempre, sa nakasanayan na natin, tradisyon na nga yan, na talagang nanggagaling sa PMA, yung napupunta dyan sa bilang pinakahipi ng mga pulis, Ngayon, doon pa lang, sa puntong yun, hindi na tama na nauna siyang
na ubirtikan pa niya yung dapat nakasalang si Nartates nga. Tapos, ang ginawa pa niya, dinimote pa niya si Nartates, pinatapong pa niya sa Mindanao. Kumbaga, yun na nga yung mas dapat mauna sa kanya, linayo pa niya. Ngayon, itinama lang ito ni PBBM na, teka muna sandali. Dito ka muna, mukhang na ano lang kami, na malikmata lang kami sa paglalagay sa'yo. Kaya, karapat-dapat ka talaga, diyan ka muna. Napagbigyan ka na rin lang. Total, nasarapan ka na doon sa 85 days eh. Nakapaghamon ka na kay Mayor Basti, nakipagboxing ka na, nag-champion ka na, wala kang kalaban, no? Panalo ka, bayad default. Champion. Bayad default, sige, tama na yan. Malaki ng accomplishment mo bilang chief PNP. Pero alam niyo mga partner, i-reserve ko yung isa. Mayroon akong nakita na video, no? Na itong si Torre ay mukhang umaastang presidente. Aside from doon sa napansin mo partner na napansin ko rin yon na sinabi ni Torre na walang pag-adik pag gumagamit. Walang adik na gwapo. Lahat pangit. Palagay ko, ito ay mga contributing factor. Kung kaya't mga partner, para sa akin, tama lang at dapat lang gawin ito. Ngayon, ang problema na lang natin, saan si Torre ngayon ilalagay? Yan mga partner. Mayroon pa ba kayo dadagdag? Dagdag lang konti, partner. Dagdag lang konti. Yung Sige. sinabi ni Claire Castro kanina sa press briefing niya, may nag-send sa akin na video, partner, hindi press briefing Sandali, niya. partner PL. Bago mo yan i-komentaryo, andito na yan sa ating ngayon. Nandiyan na ba yan? Dito ka na mag-komento ka na sige, dito. sige, dyan na Baka lang. Ako na lang, habol na lang dun sa Sige, sa may sige. ano. Ako na lang habol. Total, Ano na lang. mapapasok na yan kay KPL eh. Ang habol ko lang po dun, yung sinabi po ni Senator Bato, ewan ko kung natalakay nyo to kahapon, yung galit siya kay Torre, pero ngayon sa ginawa nila kay Torre, naaawa siya. No, naawa. Ako ganun din yung pakiramdam ko. Galit tayo, talaga walang duda yan. Pero nakakaawa kasi naranasan din natin yan kay BP Sara eh. Yung si BP Sara na nga yung nagpanalo dito sa mga Marcos. Magtapatan na tayo kahit na tuligsain tayo nitong mga loyalista na to. Totoo namang si BP Sara ang nagpanalo kay Correct. BBM. No? Totoo. Pero nakita nyo naman, imbis na gantihan, ang buong akala nga natin mai-spoil ni BBM si BP Sara dahil sa utang na loob eh. Ganon po tong pamilya na to. Wala po sa kanila yan. Si Torre, ginawa na ang lahat. Kasi hodang kamuhian siya ng buong Pilipinas. Sa ginawa niya sa kay OJC at lalong-lalo na sa ginawa niya kay Tatay Digong. Wala siyang pakialam para sumunod. Pero bilang pagtanaw, anytime pwede siyang bitawan. Yun lang, partner.